Umpisa na ng labang Luffy at Im-sama. Bali nag-umpisa nga itong chapter 1177 sa Western Village. Ipinakita ngang nililikas na ng ibang giants itong grupo nila Colon dahil sa nangyayaring labanan. As usual imbis nga na magpasagip nami-mesmerize pa nga itong si Colon sa paglaban ng mga giant warrior pirates. At dito ipinakita na nga itong mga natitirang kalaban nila Harul. Dahil nga sa Nadome Reverse sila unknowingly pa nga rin nilang pinapabalik itong sila Brogy at Dory sa puwersa nila hanggang sa inatake na nga ng isang giant itong si Dory. Tumagos nga itong trident niya sa kamay netong si Dory at imbis nga na mangamba mas na-excite pa itong si Dory. Same as sila Haru din na labanan itong mga natitirang giants na Nadome Reverse. Sa kabilang banda naman napunta tayo sa grupo nila Chopper. Sa lokasyon nga nila ipinakita may nakarating na ilang Nadome Reversing Giant. Kaya naman ginawa nga ni Kashi ang makakaya niya maprotektahan lang itong sila Gaban at Chopper. Nung makita nga ni Gaban na medyo delikado itong sitwasyon nila pinapalaban nga niya pabalik itong si Kashi. Pero dahil nga sa hindi pa alam ni Kashi ang sagot sa kung paano matatalo itong mga Nadome Reverse hesitant nga siyang patayin itong mga kaibigan niya. Mabalik nga sa grupo nila Harul ipinakitang nag-umpisa na itong pag-atake nila sa mga Nadome Reversing Giant. Si Brogy nga inatake itong si Gantonio. Hinati nga niya ito sa gitna. Si Haru din naman sinapak ang isang giant na nag-cause ng pagkabali ng katawan neto. Similar kay Dory na ginamitan naman ng Ikuko Sovereignty itong isa sa mga giant. Itong si Stansen naman ginamit nga itong martilyo niya para mahati sa gitna itong isa sa mga giant na to. At lastly itong si Zoro. Gumamit nga siya ng 3-sword style Red Ogre Mega Fury na siyang humate sa muka at katawan ng isang giant. Nung makita nga ni Harul itong pinagagawa ng grupo nila Zoro nagtataka siya kung bakit nag-i-enjoy daw ang mga ito sa pagpatay. Mabalik nga sa grupo nila Chopper ipinakitang hindi pa rin makalaban itong si Kashi sa mga giants na kaharap niya. Kaya naman nag-ready na itong si Gaban para sana pigilan itong mga giants na to. Pero as a doctor syempre papayag ba naman itong si Chopper na palabanin itong pasyente niya? Syempre hindi. Agad gang nag-transform into Monster Point itong si Chopper at hinampas sa muka itong giant na kaibigan ni Kashi. Do para sa kanya nga wala lang itong atake ni Chopper later on nga ipinakitang dahil sa hampas na to ni Chopper dahan-dahan ang bumalik sa normal itong giant na to. Nawala nga bigla yung spell ng Dome Reverses sa kanya. Nung makita nga ito nila Kashi at Chopper gulat na gulat sila. Sa sumunod na panel naman napunta tayo sa labas ng Old Library. Makikita nga natin dito si Gillingham na ulo na lang at hawak ni Jinbei. Nakabusal nga rin itong mga bibig niya. Pero kahit nakabusal nga nagbanta pa nga rin ito sa grupo nila Jinbei. Pakawalan nga daw siya ika ni Gillingham. Pero binrush off nga lang ito ni Jinbei at sinabing wag daw itong tumahol. Ipinakita namang nagpasalamat itong si Zeus sa pagtulong sa kanya nila Sanji. Speaking of Sanji bigla nga niyang na-realize na itong ganitong klase daw pala ng mga mandirigma ang pumoprotekta sa Merijua. Kumbaga nag-aalala itong si Sanji. Pero pinagaan nga ni Franky yung loob niya at sinabing lumakas na rin naman daw sila. Plus emperor na nga rin daw itong captain nila. Meaning kaya na nilang sabayan itong mga Holy Knights. Ang ipinag-aalala nga daw ni Sanji yung nagawang materrorize ng mga Holy Knights itong Elbaf kahit 3 lang sila. Kaya naman wag nga daw nilang ibaba yung guard nila ika ni Jinbei dahil meron pa daw isang Holy Knight ang hindi pa nila natatalo. Hanggang sa biglangang inutusan ni Nami si Zeus na ituloy daw ang pagpuproduce niya ng ulan dahil currently nga meron pa rin daw mga apoy sa iba't ibang parte ng Elbaf.
Sa sumunod na panel naman yung pinagmumulan nga ng mga apoy ipinakita na. Galing pala ito sa mga atake ni Loki. Si Luffy nga na still nakasakay pa rin kay Loki masayang binate itong grupo nila Jinbei. Nung makita nga nila Sanji itong si Loki gulat na gulat sila. Parang Sea Kings nga daw yung laki neto, ika ni Jinbei. Si Sanji naman naghihinala na itong malaking dragon daw si Loki. At dito bigla ngang naggalit si Nami. Bakit? Dahil na-realize nga niya bigla na itong si Loki pala ang may kagagawan kung bakit hindi maubos-ubos ang apoy sa Elbaf. Yes, malaki nga daw ang naitutulong ni Loki dahil napapatay neto yung mga nightmare monsters. Pero in the process kasi nasisira naman ang Elbaf. Nung ma-realize nga ito ni Luffy bigla siyang naggalit kay Loki. Kaya naman binugahan nga bigla ng lightning beam ni Loki itong si Luffy at sinabing wala siyang pakialam sa galit ng grupo ni Luffy. As long as mapatay daw niya yung mga threats sa Elbaf ayos na siya. Although sinalo nga ng malapitan ni Luffy itong atake ni Loki wala nga lang sa kanya ito since lightning nga yung ipinang-atake sa kanya. Ipinagtaka naman ito ni Loki. I'm sure na itong moment na to once na matranslate sa anime paniguradong nakakatawa. Anyway, sa sumunod na panel naman napunta tayo sa grupo nila Brook at Usopp. Dito nga makikita nating malubha ng sugatan itong dalawa na to kalaban si Ganku or si Im Sama. At dahil nga sa kilala itong si Usopp sa pagiging durable, still na nakatayo pa rin siya. Although pinapatakbo na nga siya ni Brook hindi nga ito sinunod ni Usopp dahil ang tunay na mandirigma daw hindi tumatakbo. Matagal na nga daw niyang pangarap na makarating sa Elbaf at hindi nga daw hahayaan ni Usopp na maliitin lang ng kung sino itong Elbaf, lalo na kung yung mga taong nang mamaliit daw dito duwag kung lumaban. Yes, duwag nga daw itong mga Holy Knights dahil imbis daw na sariling lakas ang gamitin nila para labanan ang mga Giants kinakailangan pa daw gumamit ng mga ito ng mga bata bilang hostage. Kinontrol nga rin daw nila ang ilang Giants at pinag-aaway ang mga ito. Sobrang kaduwagan daw ng ganitong taktika. Bali nung marinig nga ito ni Imu bigla siyang nainis. Kaya naman dali-dali nga niyang tinuhod itong si Usopp na nag-cause sa pagkabagsak neto. Si Brook naman inatake rin ni Imu. At dito tumayo na naman itong si Usopp. Bago nga umatake sinabihan niya itong si Imu na lumaban ng patas. Dahil ang Elbaf daw lugar ng matatapang. Ang reply nga lang ni Im Sama ang mga dominant ruler daw hindi dinudungisan ang mga kamay nila para lumaban. At dito binitaw na nga ni Usopp itong atake niya na madali lang na counter ni Imu at pinabalik lang kay Usopp itong ibinato niyang skull grass. Yes, napuruhan si Imu na madali lang rin niyang na-regenerate. Pero itong sila Usopp at Brook nga nakita nating tumumba na. At sa huling panel nga ng chapter na to ni-reveal na nakita pala nila Luffy at Loki ang lahat ng nangyari. Finally nga nakita na ni Luffy itong si Imu. Nabanggit naman ni Loki na yung malakas na haki daw na nararamdaman nila kanina pa kay Imu nagmumula. Kaharap nga itong mga nanghihina niyang kagrupo na sila Brook at Usopp ipinakitang galit na galit itong si Luffy. Naiinis nga daw siya kay Im Sama. Itong si Imu naman nagbanta na it's either mag-surrender daw itong sila Luffy at Loki o pagkamatay ang kahihinatnan nila. Itong magiging laban nga daw nila ang magdi-divide sa mundo. At dito na nga nagtatapos itong chapter 1177. Bali sobrang interesting nga ng chapter na to. Kaya naman abangan nyo nga yung analysis video natin para sa mga nilalaman ng chapter na to. Kung sakaling na-enjoy nyo nga itong latest chapter huwag nyo nang kalimutang pindutin niyang like button. At syempre, bumili na rin kayo ng t-shirts natin. Available na nga ito sa Shopee page natin. Ilalagay ko na lang yung link sa comment section sa ibaba. So, yun lang. Peace!